trip ko. Yung baon ko sana mga ka-shekels, baon ko sana bukas to. Problema, gutom ako. Tinira ko na. Pero yung bago kasi magmura eh. Okay, kain po tayo mga shekels, daing, kanin. Lapang na. One eternity later. Oh, mating ka pa. Sir! Remote to. Sir, sorry sir, late. Oh, Sir! ano to, school? Sorry sir. Nalate ako sir eh. Batif ka naman eh. Usok Ay, natuntira. Usok lang. Mawawala na ata ako ng show ngayon ah. Mga ka-shekels, mawawala na ata ako ng kasama ngayon. Hirap. Nalate kasi ako mga ka-shekels, may kausap akong dingi eh. Alam nyo na, transaction ngayon eh. Eh akala ko papayag ng 150. Eh hindi rin pala pumayag ng 150. Ang lungkot. Tawad 20. Sige na, start na natin itong video to. Magandang gabi mga ka-shekels, tumuli si Boy Patatas. At ngayong gabi, mukhang wala na ata akong kasama ngayon ha. Nag-walk out si Sir. Nalate kasi ako mga ka-shekels, pasensya na kayo. So ngayong gabi, tatalakayin natin ang patungkol sa portal guys. Ulitin ko mga ka-shekels ha. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa poltergeist. Sabi daw yung poltergeist, sila daw yung mga spirito na kaya daw mag-move ng isang object. Kaya daw nila na magbukas ang pinto, kumalampag ng mga bintana, magagis ng baso, magbukas ng gripo, magbukas ng shower, mag-alog ng mga cabinet. So yun yung makakayahan nila. So ang lungkot mga ka-shekels, hirap, walang kasama. Pero tuloy pa rin ang buhay ngayon. Tutuloy pa rin natin itong video ito. So ngayon no, ang mga example ng poltergeist is yung mga napapanood ba natin, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na napapanood natin yung mga video ito no, na nag-move sila ng mga object. Maraming videos sa mga YouTube, sa Facebook na nakikita natin na totoo nga talagang merong poltergeist. So nakakatakot na experience din pala ito. Ayan o. Uy! Sir, kung bumalik ka. Ano ba nakawala ko sa'yo eh? Oh, bigat. Oo, so tulisan muna para ma-relax. Sir, thank you ha. Alam ko nervous ka eh. Nervous ako eh. Kala ko wala na akong kasama eh. Walang-wala tayo yan. Kailangan natin kumita eh. Low budget. No budget. Mga ka-shekels, kain tayo. Salamat nga pala kay Mr. Chips. Di ba nagbigay nito? Binili mo ba to? Ulit ko sir. Kaya ka na sir, nalita ko. Maraming transaction eh. Eh sir, understood na lang yan. Wow! Parang hindi ka naman din nag-ano nun ha, nag-transaction ha. Yun. Yun yung nakakatampo sa'yo, inuna mo pa yung Dinky eh. Dinky o podcast? Ano? Para sa kaalaman ng lahat mga ka-shekels, yung dingi kasi, salita namin dito yun. Para sa mga, pasensya na po, pasintabi po, mga bading ba. Ano, kumita ka. Di ba nga? Wala kang kinita eh. Sabi ko, 150, tawad 20. O, di ba? Grabe Ano naman ba? yun. Ano ba tayong ano dito, sir? Alagang ano? Right. Alagang ano ka ngayon? Wow, cream. Dahil sa ginawa mo, natuwa ako sa'yo eh. Sige na sir, talagang late eh. Wala tayo, okay lang yan. So ngayon balik tayo mga ka-shekels. Ang poltergeist, para sa akin, isa siyang demonic din, demonic spirit. Ano kasi yung mga ka-shekels eh? Kasi, yung mga ganyang elemento na, actually hindi siya elemento, hindi siya mga ano eh, hindi siya mga maihahalin tulad sa mga tigbalang, kapre, kung ano-ano pa mang mga diwata o kung ano pa mang elemento no? So masasabi ko na ang poltergeist is demonic spirit. Bakit? Kasi nananakit siya ng tao. Kaya niyang makapanakit, kaya niyang maghagis ng kutsilyo rin na pwedeng ikapahamak ng isang tao. Di nalalayo yan sa kwento ko. Di nalalayo yan sa kwento ko. Yan din ba kukwento mo? Gandang intro Ayos, ko ah. eh. Sakto. Ayos. Naalala mo si Grace? Oh sir, Tropa natin. ang ating ibigang oso.
may nangyari kasi sa kanila, mga ka-checkers. May incident sa kanila kasi ng nakawan. Yung bahay po nila, ito malupit, tanghaling tapat, pinasok sila. Kasi po yung bahay po nila, teacher po mama niya, hindi wala sa bahay. Habang tong si Chris at yung kapatid niya po ang kapatid niya ko, ay napasok naman ng school. So bali yung bahay, Sino si Angela? ako yung bat niya. So bali po yung bahay is, wala talagang tao. Walang bantay. Kumaga, syempre as ikaw na may-ari ng bahay, papadlock mo lang, di ba? Ang padlock nila, sir, alam naman, kadena. Doon sa mismong ano lang, sa front door lang. Syempre yung likod din eh. Padlock din yun eh, na padlock nila. Di ba sigado naman yun, sir? Syempre, bilang magdanakaw, tanghalin tapat, ito nakaka-curious sa magdanakaw, sir. Wala siyang alam sa bahay na yun, pero pinasok niya. Siyempre, may pakay nga ako eh. Pagpasok niya doon sa bahay na to, tanghalin tapat, nakakuha po ng worth ano to eh, 5K. Cellphone, may mga nakuha pong mga relo, tsaka pera. Yung nung po magdanakaw na to. So, para pabilisin ko po ang kwento, nakakuha siya, successful. Successful ang niya, ang pagnanakaw niya ng araw. Ang lang po nito, yung medyo creepy po dito, nag-iwan siya ng isang cellphone. May isang cellphone na nakapatong sa lamesa bago may pentel pen pa, sir, may nakaturo. Hindi ko nga alam eh kung yung cellphone ng tinutukoy o yung may something eh na nakita eh. Ewan ko kung takot. Ewan ko, basta sobrang hindi naman kami po detective o kung police na para ano ba yun, parang mas malalim pa. May imbestigahan. May imbestigahan eh, no? So bali, ganito ginawa po namin ni Chris. Kinabukasan po dito, kinabukasan ng insidente, sinabi sa amin nung hapon, pinuntahan na namin si Chris para malaman namin baka kung ano nangyari sa kanila, nagkwento niya na bahagi niya na nakawan sila. So bali po, kinabukasan, plinano po namin akyatin ni Chris yung taas. May taas po kasi ang bahay nila, bali up and down eh, no? Bali second floor ang bahay nila. Medyo ano na po eh, ano ba klase sa bahay na to, sir? Ancestral house ba to? Oh, parang antique house. Antique house eh, Oh, medyo ancestral house na namin. medyo lumang bahay na rin po eh. Lumang bahay na Ano kasi. ba to, sir? Matatansya mo? Anong taon daw? O anong era to? Anong klase to ng Tingin style ko ng po, bahay? ano po eh, mga 70s, 60s, 70s. Yun po. Medyo luma na po ang bahay na nilang... Ito nga po, itong lugar na to. Inaano po namin yun. Pinagpa-podcast. Nagpapasya namin. So, bali na pagpasyahan namin ni Chris, akyatin po yung bahay nila. Baka sa mas malalim pang investigasyon, baka may nanakaw pa po sa taas. Yung magdala ko, syempre, ikaw, ano kaya, available ka sa lugar na yon bilang ikaw, mas ano ka, mas lalami, ano pa, parang mas gusto mo pang makakuha ng mas marami. Kaya siguro inisip namin ni Chris, baka may makinuha pa siya. Medyo malabo yung ano ng camera natin eh. Kaya lilinis. Yan, para baka kasi sabihin malabo yung picture natin eh. Yan. Yun po, yung inakyat niya yun para mas marami pa siyang makuha dun sa lugar na to. Ano yun? Bale, nanakawan sila. Tapos, may nakuha ng 5K worth ng pera. Pero yun. Pero nagtataka ako sir. Hmm. Bakit may iniwang telepono dun sa may... Yung cellphone. Hindi ko alam anong tawag dun eh. Yung... kahoy siya na cabinet. Di ba? Parang kahoy na cabinet yun eh. Na Nakapatong yung cellphone. nakapatong yung cellphone. Bago May naka-araw. Naka-araw pa. May drawing siyang araw. Ano kaya ibig sabihin? Tingin mo sir, ano yun? Hindi ko alam eh. Pero ito, malalaman natin yung isa pa sa mga medyo nangyari sa amin. May nangyari talaga. Na hindi ko malimutan.
So bale, nagpasya kami ni Chris na akitin namin itong lugar na to. Siyempre sir, ikaw yung nakatira dito. Ikaw dapat yung matapang, number one. Sanay ka na rin sa lugar na to kasi sa ilang taon mong bahay mo na to. No? Kabisado mo eh. Habang inakyat namin yung hagdanan po. Maikli naman ang hagdanan, di ba? Yung last time na podcast mo, alam ko nagamit yun sir, di ba? Oo, yung nag-intro ko mga ka-checkers dun sa mga paramdam sa opisina, dun ko ginawa yun mismo dun sa kwartong yun. Sa taas, tapos bumaba ako ng hagdanan, dala-dala ko ng kandila. Yun po. Wala sa inagap ko eh. Kaming dalawa talaga ang naka-experience ng bagay na to. Wala sa hinagap namin na mangyari pa yung ganung bagay. Kasi naman, wala naman kaming ibang motibo, kundi alamin lang baka naman may iba pang nanakaw yung magnanakaw. O kung may iba pa siyang nakuha doon sa itaas. Wala naman kaming motibo o intensyon na mag-ghost hunting. Siyempre, wala naman talaga sir eh. No, Simula, kasi- di ba? Kasi may nangyaring, may nangyaring nakawan dun. So, syempre, bilang kasama sa bahay at bilang din siya may-ari ng bahay, nag-iimbestiga din kung paano nga ba nagawa yung pagnanakaw na yun. Ewan ko na lang bakit bigla na lang nangyari yung ganung bagay. Wala talaga eh. Na mapupunta dun sa kilabot ba? Dapat nga ano to eh. Investigation na talaga paghahanap ng mas malalim pang ano eh, di ba? Mas malalim pang baka may nakuha pa siyang mas matindi. Hindi natin alam eh. Hindi pa namin po kasi na-upload yung taas nito. Wala kaming alam sa bahay. Sa mga taas. I-check lang po namin kung nakabukas ba yung mga pinto. Base dun kay Chris, nakapadlock po lahat. Padlock lahat ng mga pintuan po sa taas. Ilang kwarto ba? Kung matatansya mo, 4 ba? May 4 na kwarto? Tingin ko, 4 na kwarto eh. Kaliwa kanan. Master's bedroom, kabilaan yun eh, di ba? Ang pinakamalaking ano po dito sa side eh. Kasi nung nag-intro ko, pinanik ko yun. Pumanik ako sa hagdanan. Pero iba sa pakiramdam yung panik ko. Hindi ko mapaliwanag din. Kilabot, syempre, madilim yung area. Ang kilabot naman doon, hindi yung nararamdaman mo yung multo, kundi yung, syempre, mahina na ang bahay. Hindi mo alam kung yung kilabot ba na baka maksidente ako, baka mamaya, madilim, sobrang dilim, mapahama ka doon sa loob. Hindi mo alam dahil mahina na rin yung construction ng bahay. So, hindi kilabot pala, parang nangangamba ka. May nararamdaman mo yun. Bago nung ano na po, nung nakakyat na kami sa hagdan, ilang steps lang naman. Chinik namin yung likod, yung master's bedroom, nakapadlock po. Nung pag ano na po namin, pag lalakarin na po namin yung natitirang kwarto para i-check na po, baka nabuksan ng magnanakaw yung mga kwarto. Siyempre, kung magnanakaw ako, dapat gusto ko sulitin na sa isang lugar. Gusto kong, kumbaga, ako i-vacuum eh. Gusto ko nang limasin ba? Lilimasin ko na Kasi lahat. maraming gamit. Kahit May mga- ancestral house ko, napakaraming gamit. Marami dito. pong pwedeng may benta. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, Boss Toyo, daming mga antique dito. Boss Toyo, baka papansin mo naman kami. Hello. Yan po, by the way, nung konting lakad lang, dahil papunta na kami doon sa mga ibang kwarto, ito na po yung nakakilabot. Yung pintuan po, nabubuksan na po sana namin, bigla na lang pong may kumalabog. Hindi siya kalabog na normal lang na sinuntok o tinulak sa... Parang yung ano, isang buong tao na tinulak doon sa mismo ano, sir, sa pader. Paano ba ginawa nyo? Ginalaw nyo yung doorknob. Gagalawin na sana namin. Pero Hindi pa sumasali yung kamay nyo. wala pa sa mismong pintuan. Naglalakad pa lang kami, ilang step pa lang sir, ilang hakbang pa lang kami, papunta doon sa nasa kwartong i-check namin yung pintuan. Bigla na lang may kumalabog. Kalabog na talaga yung, alam mo, tao eh. Tao talaga na, kung ikaw ibabangga, bumangga talaga sir sa ano, sa mismo So ano. yung pinaka-pintuan, kumalaw maigi. Oo, hindi sa pintuan sir, yung mismong pader ng ano, kwarto. Talagang kalabog talaga na hindi yung ano. Ito po ang ano, medyo para maunawa nyo, yung mga kwarto po, silyado ang bintana. Ibig sabihin, kahit hangin po, hindi makapasok sa bahay. Oo, kasi mga ka-shekels, yung bintana ng bahay, ano yun, naka-sliding yun. Sliding door, nakasarado lahat. Kasi nga, magmula nung, hindi ko alam ang buong istorya ng bahay ito. Magmula nung nabakante na lang to, wala silang mga susi nun sa taas na yun. Lahat yun, wala silang susi. Sa baba lang silang lahat na nakatira. So, ang nakapagtataka doon, yung kumalabog. Kasi kung hangin, kung ilagay mo si sliding door, kahit pabukas yung sliding door,
Dapat sobrang lakas ng hangin para Oo. pumalabog yun. Hindi rin kaya, sir. Hindi Kasi- rin kayang gawin ng hangin yun. Oo, kasi yung dingding mga ka-shekels, pinaghalong bato tsaka kahoy. So maring iniisip ko, di kaya daga yun sir, nasa loob naman nakapalaman, Malabo rin to? kung dagang nakapalaman dun sa hindi wall. kayang gawin ng tunog ng daga eh. Kahit bumangga ang daga, sir. Hindi kaya eh. Alam namin ni Chris eh. Alam namin ang pakiramdam ng ganun yung bigat. Yung bigat lang. Tao Hindi. o Hindi, hindi siya tao. Kumbaga yung nilalang. Kung sino man, ano mang... Di ba magkatunog yung tao tsaka yan. Oo. Yung isang tala lang yun. Yun lang. Nag-iisip ako, ano bang pa yun? Tamad? O yung nakikita na sa kalye lagi. Nagkalat? Yung mga aso nagkalat. Mhm. Yun. Mga ka-shekels yun na yun. Hindi ko nadudugtungan kasi baka mabantayo eh. So ngayon sir, sa madaling sabi, edi nung naramdaman nyo yung kinabahan kayo. Kabatakot. Pero ako, na nasa likod niya, yung kaibigan ko si Chris, mas nauna naman na bumaba. So sobrang takot niya. Malayo, medyo may agot kami, medyo isang lipa ang agot namin. Nung narinig po namin ito, si Chris po na nasa harap po, napatakbo na. Napauna na siyang magano. Habang ako, pinipilit ko maging matapang, syempre hindi naman talaga ako matapang. Ako yung natakot na rin po. Kinakabahan. Naglakad lang naman ako. Isang dahilan po ito kung bakit hindi ako sumasama sa kanyang exploration. Marami ako nararamdaman. Minsan nakakaramdam ako ng saktan tiyan. Minsan nakakaramdam ako ng sama ng loob. Oh, bigat. Hindi, mga ka-shekels, ano lang po, may mga na ano rin po ako. Kaya, excuse muna ako sa mga niya explore Ano ba yung may na, ano ka ba? Liwanagin mo, ano, may nararamdaman ka? Hindi, may mga talagang mga ganyan paramdam. Kaya medyo iwas ako. So, Ah, ano pala, explore. dapat pala tandem kayo ni Boss Beno. Kasi si Boss Beno, malakas din pakiramdam nun eh. Ayaw nga. Lalo Sige, pag una pass pa, mo na ako. di ba? Kasi si Boss Benok malakas talaga pakiramdam nun. Kasi nung nag-video kami nga, yung sabi ko sa iyo sa Haunted na farm, siya narinig niya. Yung Pero ako hindi ko yung narinig. inano natin, plinay mo sa akin, meron talaga malakas. Sa katotohanan lang mga ka-shekels, narinig ko siya pero mahinang-mahina yung tunog. Ang narinig ko lang yung parang bumuga na lang na ganun lang siya kahina. Pero kay Boss Beno kasi napakalakas. So ngayon, sabi ko nga, napakalakas pala nilang pandaman niya. So yun, kagaya mo rin pala sir na ganun, na nakakaramdam ka rin. Oo. Dapat kayo nagtandem. Marami rin ako na-experience sa mga ganyang mga creature eh. Oo, lalo yung multong si Maynard. Oo, kapakot. Uy, sila nga pala, Boss Maynard. Salamat sa 150 kagabi ha. Thank you so much. Kita mo, income ko, nakaupo ka lang, wala kang gagawin, upo ka lang. Kaso, patingin na, alat, 20. Hirap. Pababa ng pababandig ni gandang tao ba? 20 pesos na lang, hanip na yan. Ayoko na. So, balik tayo sa kwento, sir, no? Nung bumaba kayo noon doon, syempre, nakaramdam ng takot pareho, ninervous na rin kayo, hindi nyo alam, no? Ang aking isip lang, ha, hindi kayo yung tao nagnakaw na nandun? Hindi sir, magkukulong ba siya? Hindi, tsaka ang tricky, saan siya papasok? Di ba? Siguro isang bagay na rin na hindi niya rin napasok ang taas kasi wala naman talaga siyang susi. Depende na lang kung puinersan niyang wasakin, sipain niya. Pero oo, kung may naramdaman na rin siya sa taas, hindi na rin siya tutuloy. Oo, Di ba? tama Hindi din. na rin naman yun. Hindi, tsaka yung palang kinakwento mong yung cellphone na iniwan, Oh, yung cellphone tapos may po. arrow. Yung po mga Ako, teorya lang to mga ka-shekels, ha? Hindi kaya telepono yun mismo nung lalaki na nakuha rin niya sa iba na dala-dala niya. Ako, isip ko lang to, ha? Siguro, maaring telepono niya talaga na ilapag niya. Kasi, sir, sino magnanakaw mag-iiwan ng telepono dun? Yun nga, nakapagtataka eh. Naiiwan pa yung Ang napagtataka mga ka-shekels, may arrow. May araw ng pentel pen na nakaturo. May pentel pen na arrow na nakaturo sa pintuan. Doon sa pwesto ng ano. Yung bahay kasi ito mga shekels, may pintuan sa likod. Nakakatakot talaga mga shekels kasi sobrang dilim. Kaya nyo mga shekels na maipakita ko sa inyo yung mga litrato nito kung Next gaano time po, nga ba, next time. gaano ka creepy. Pwede ko rin siyang isama na dito rin sa video to para kayo na lang yung humusga kung bakit merong cellphone dun, merong arrow. Kahit ako, naaalala ko yung kinakwento rin sa akin yun nun. Sabi ko, there's something wrong dun sa ganun. Hindi kami nakita siya sa pinto,
Pero, Natakot siya, pero kalokohan namang natakot ka. Nagsulat ka pa ng Ah, araw. yun yan. Hindi natin alam eh. medyo ano rin yun. Medyo questionable ba yung Tama. ano na yun. So, yun kasi sir, kaya ako nga sinasabi sa'yo, feeling ko poltergeist yun. May ano ako dyan sa mga poltergeist kasi nakapanood din ako ng mga video sa Amerika. Oo. Yung mga kaya nilang ano paggalawin yung mga bagay na ano. Hindi naman sila magician pero kaya nilang sumanib no? Napapasanib nila yung mga sumasanib sila sa mga bagay-bagay upang sa gayon magamit nila maging armas or kagamitan upang takutin din yung tao. Actually sir, parang hindi nga ano eh, parang hindi nga sanib, parang ano eh, kayang-kaya nilang Iyan, umawak ano? ng object, Oo, no? itcha sa'yo, no? Kaya nahawa hindi ewan ko kung paano nga ba nangyari ayokong mag-self mag-self Basta napapanood lang natin. Yung iba naman kasi, peke naman talaga. Pero yung mga napapanood ko talagang legit, Oo. iba Yung talaga. gumalaw talaga Paano yung gumalaw? Sabi may tali lang. Hindi Posible rin kasi na puro tali. Example, yung kutsilyo. Kahit ba italin mo yun eh. Mahirap yun. Di ba meron pa kang video yung initsa yung kutsilyo, Bago, tapos initsa pa pabalik. bumalik yun. Ano yun? Paano magkakaroon ng tali yun? Ano yun? Lilipat yung tao dun? Sasaktan siya pag Hindi bumalik ko sa alam. kanya. Hindi ko Pwede alam. iyan siya yung paharap. Bago bumalik, hindi siya makakailag doon kasi matamaan siya Yun doon nga eh, nakapagtataka nga. Ibig sabihin niyan, salita siyang bio siya. Yan. BO? O bahala na kayo mga ka-shakers, basta BO yun. Yun na yun. Wala eh, mga bidyong ganun, mga kinamaan ng lintik eh. Kaya yun, nagkakaroon din ng, yun sir, yung sa bidyong yun, no? Para sinasabi mo nga rin kanina. Yun na nakakalungkot kasi na minsan may mga paranormal video. Kaya yung paranormal video sir, medyo ano yan, medyo marumi sa paningin ng tao. Kasi marami silang iniisip na peke yan, invento lang yan, gawa-gawa lang yan. Si Master Edit yun. Pero, ang maiiwan ko na lang para sa akin na although may mga evidences naman talaga na peke, meron naman talaga. Kaya nga, di ba, nung nagbablog na ako, hindi ako yung kuba akong tao para magpakita. Kasi ang hinahanap ng audience, may makita eh. Yun naman talaga yun, kahit naman mga ka-shakers, di ba kayo, nag-aabang talaga kayo na may makita kayo. Pero ano kasi para sa akin yun eh. Hindi ko masabing authentic yung video. Mas gusto ko yung wala na akong nakita. Wala man akong makita, in-explore ko na lang yung area nakita ko. Ngayon, yung mga bonus na lang yun kung may mga paramdam. So balik tayo doon nga sir, no? Para sa ikabibilis lang ng kwentong ito. Yung poltergeist nga sir, ibang klaseng ano no? Ibang klaseng Ba talaga? ibang klaseng ano yun? Entity. Minsan nga, di ba, mayroong kwento, hindi ko sure mga ka-shakers kung sa Amerika ba to, o sa England, sa tagal na. Year 2007 ko pa to napanood. Ano pa noon, ang uso pa noon, yung mga CD, mga DVD. May napanood akong isang isang conspiracy theory nung tungkol sa mga poltergeist. Meron kasi sa England yun na isang bahay doon. Ganyan din ancestral house. Pero grabe sir yung poltergeist dun. Daming talagang namamato siya. Ginagawa. To the point nga may pulis nga na sumilip dun sa pinaka bintana. May nakita silang gumagalaw na upuan. Lumilipad-lipad eh. Hindi ko sure mga kasi kung mapakita ko sa inyo yung video yun dahil sa tagal na talaga ng panahon eh. Hindi ko na rin maalala ano yung title niya. Pero dun sa kwentong yun, dun talaga sir legit. Pinasok nga ng ng mga pulis. Pagpasok nila sa loob ng bahay, wala sila nakita sir. Ni isang anino, ni isang hibla ng buhok, wala. Hindi makikita ng mga natural na masalaki. Oo sir. Hindi talaga. Tsaka ito yung medyo medyo isa pang maganda-ganda din kwento. Yung pulis, hindi ko alam kung saan bansa to, basta hindi siya nalalagay sa Amerika, Australia, Canada o England, basta sa mga ganun na country. Yung hotel yun eh. Hotel ba o condo? May sumisigaw. Eh syempre sir, nadidisturb yung mga katabi. Tumawag ngayon sa security. Ngayon yung security pumasok. Pumasok siya. Pagpasok niya sa loob nung pinaka-kwarto, nakita niya yung silya lamesa, kumpul-kumpul sa gitna. Tapos, ang malupit dun sir, pagkalabas niya, doon sa camera, may lumabas na dark na anino.
Doon siya naparadyo. Sabi niya, may something daw, ganun, paranormal. Wala lang. Oo, nakakatakot. Kaya marami talagang mga ganung event din na nangyayari. Actually, mga ano rin yan eh. Mga pinaminan kung tawagin. Kaya grabe, nakakatakot talaga yun. Parang ini-imagine ko pa lang na may poltergeist sa bahay, hindi kaya eh. Isa pa na ano, yung bata naman siya eh. Pero ito 90s to mga shakers, baka may makaalam sa inyo tong kwentong to. Napanood ko to sa Betamax noon. Hindi yung ano yung unahan na kita, hindi yung Betamax na yun. Kasi noon uso yung mga Betamax. Alam niyo yan, sinasara mga bahay. Tapos pinapanood, di ba? So ngayon, dahil nga mahilig ako sa mga Jeepers Creepers, yung kasi mga time na yun, mga VHS noon eh. Yung mga Jeepers Creepers, The Tuxedo, yan, may mga VHS noon, inaabot ko yan eh, pinapanood ko noon. Ngayon, meron akong isang nga, yung docu din siya eh. Na parang movie. Nakakatakot siya. Nakakatakot yung ano na yun. Nakakatakot yung pinaka-scene na yun. Na yung mga poltergeist nga, ano siya, ibang klase. Makikita mo talaga yung pagiging violent nila sa isang lugar. Ano sila eh? Para silang nabubulabog. Oo, Nabubulabog sila kasi yung biglaang may naging mitumira, nabubulabog may mga espiritong yun Oo. sa lugar na yun. Kaya nga, grabe. Pero ano yun eh, meron man tumira o wala, talagang gusto nila manakot. Yun lang naman ang purpose Oo. di ba? Eh actually nga sir, hindi nga lang manakot, manakit na eh. Isa pa yun. Siyempre, ang kaaway, to steal, destroy, di ba? Steal, kill, destroy. Yun yung John 10:10 na pagparito ng kaaway. Oo. Yun yung focus ng mga demonic spirit na yan. So, kagaya na nasabi mo, kung ang bahay mo is may mga poltergeist, walang ibang gagawin kundi mag-pray and cast out. Ika-cast out yun. Kung may mga kilala tayong mga pastor, o yung may mga tao na mga mas malalapit po sa Diyos, o yung mga tao hindi ko na sinasabi kung ano mang reliyon, walang reliyon pinag-usapan po dito, kundi yung mga talagang may mga relasyon tayo sa Lord. I-cast out nyo na po yun sila bago pa sila makapinmansala, makapamanakit, o makapatay pa sila. Hindi natin alam ang gagawin nila. Nakakatakot talaga yung ibang klase. Or kung hindi man, may mga bahay po tayo na bigla na lang tayong umupat dito, lumipat tayo, nakabili tayo ng mga bahay, bago nyo po ito tirhan, mga kaibigan, mga ka-shekels, ipag-pray nyo po muna ito, magpadala tayo ng mga pastor o mga nagpe-pray talaga, upang sa gayon, i-cast out po nila lahat ng mga nilalang na nandun. Kasi matagal po itong bago natirhan, hindi natin alam ang kwento ng bahay na to, kung may mga naging massacre, o may dugong involved dito, o may mga sakitan, o ano pa man, Oo. matagal talaga kasi nalahan na po dito yung mga nilalang na yan na hindi nakikita ng mga mata. Kaya ibig sabihin po, bago tayo tumira dyan, i-cast out nyo na po sila, ipag-pray nyo po yun sila. Kaya nga eh. So yun mga ka-shekels, maraming salamat ngayong gabi no. So pahabol ko na lang no na nakakatakot talaga. Lalo yung mga violent na nga na nilalang na to no, na kaya tayong saktan, kaya tayong patuhin. Actually, kaya tayong napatayin eh. Pero isa lang iiwan ko mga ka-shekels sa ating lahat no. Wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Kilala niyo naman siguro ang Panginoon natin no. Sabi nga niya, di ba, na siya yung higit sa kung ano pa man ang meron sa mundo to. So, lagi lang manalangin. At ito kinakwento namin sa inyo, hindi naman para ipaisip sa inyo na matakot kayo. Kundi, sinasabi namin na meron talaga nito. At ang layunin lang namin ay ipakita sa inyo na merong masigit na Diyos sa lahat ng ito. So, yun lang mga ka-shekel. Salamat po muli. At abangan nyo pa po ang aming mga susunod pong mga video at maraming salamat po sa aking mga subscribers. 86 na po tayo mga shekels. Maraming salamat po. Palakpakan po natin, no? Ito yung bibitaw, ito yung bibitiw. Patuloy tayo magbibigay ng mga bagong mga kwento upang magkaroon pa tayo ng mga bagong adventure, ano pa mga pakulo. At abangan nyo rin po yung mga exploration namin ng Haunted Explorers. Right. Ayan, shout out po kila Boss Benok, Ma'am Paula, Boss Joko, at kay Boss Teng. Yan, apakaangas. Yan, so yun lang po mga ka-shares. Maraming salamat po muli sa walang sawang pagsubaybay. At yun, isang nakapangingilabot na gabi sa inyong lahat.